Isang makulimlim na araw po dito sa amin, ano? Sana may magandang araw kayo diyan kahit saan man kayo nandun, ano? Ay, ako, napapanood nyo na ba yung mga nangyayari dyan sa ating dalawang bahay ng Kongreso, sa lower house at sa upper house? Ano? Mukhang nagbabangayan na lang, no? Kanya-kanya silang turuan. Kung hindi nyo po napapansin, itong investigasyon sa Senado ay ang itinuturo, alam niyo po, nagpangalan na ang mga diskaya, no? Ang itinuturo ng mga diskaya ay ang mga DPWH at mga congressman, ang mga House of Representatives, ano po, mga miyembro doon. Ano? At dito naman po sa Senado, sa Kongreso, I mean, nung nagkaroon po ng isang pagpapahayag din o nagsalita na rin, pinangalanan na rin nitong si Bryce Hernandez. Sino ito si Bryce Hernandez? Ito po yung, I think, Assistant District Engineer ng Bulacan. So, pinangalanan na rin po ang dalawang senador. Ano? At sino po yan? Si Jingo Estrada at si Joel Villanueva. So, napansin nyo? Nung meron pong nagpangalan, ang nagsalita ay mga diskaya at ang pinangalan sa Senado, ang pinangalan nila ay sinabi ang mga corrupt ay ang mga congressman. Tapos, yun namang nung hearing sa House of Representatives, ang ipinangalanan naman ay ang hindi daw ako maintindihan ni Siri. Okay, yung pong pinangalanan naman ng mga congressman o sa House of Representatives ay dalawang senador. So, napapansin nyo silang dalawang houses, both houses of Congress are pointing fingers to each other. Ano? So, dumadami na ng dumadami ang sangkot dito. Alam nyo po yung kasabihan, dalawa po itong klaseng kasabihan eh. If you cannot beat them, join them. Yun ang ibig sabihin, pag hindi mo kayang talunin, ay samahan mo na lang, makisama ka na lang. Ano? Meron din pong, if you cannot beat them, confuse them. At yun po ang nakikita natin dito ngayon. Ito, at least ako, nakikita ko, kino-confuse na ang tao. Ano? Total, kumalat na yan, sumabog na yan, hindi natin kayang pigilan, guluhin na lang natin. Diba? Guluhin na lang natin. Anong ibig ko sabihin? Aba, para manawa na ang tao, gulong-gulo na ang tao, kung sino-sino na lumalabas, ano? Lumalabas na pangalan. At the end, ang magsasaper ay itong mga maliliit na tao. Walang politiko na nadadali. Ano? Ganyan po ang nangyayari ngayon eh. In the past, ano? Marami nang nangyari diyan kahit nga po whistleblower na, sila pa ang nadali. 'Di ba? Sa CTN scandal during the time ni Gloria Macapagal-Arroyo, ano ba nangyari? Ganun. Wala. 'Di ba? Yung pang whistleblower at the end ang nakulong. 'Di ba? Etong during the time ni tong kay Erap Estrada, ano? Plunder, ano? Nakulong nga. Tapos na-convict. Ano nangyari? After 1 month o after so many days, wala din. Pinalaya. Tapos pinatawad at kumandidato pa at nanalo. Ano? Etong panahon ng itong PDAP scam. Anong nangyari sa mga politiko? Wala rin. Yung mga senador, anong nangyari hanggang ngayon? Yung isa na andyan pa sa Senado, yung isa katatalo lang pero wag ka at nanalo yun uli noong 2019. Yan po si Revilla. Ano?
Tapos ito namang si Enrile, hindi naman nakulong. Ano? So, makikita nyo, wala nang nangyayari. Ginugulo lang ang tao, isang pasabog. Tapos, pababayaan na lang at lalamig at makaraman nyo na lang na wala na. Isa pa ito pala, itong sa mga Marcos na to. Di ba? Yung mga ill-gotten wealth na yan. May nanagot ba? May nakulong ba? Wala. Ni isang Marcos, walang nakulong. So, ganyan din palagi ang mangyayari. Most probably, look at the history ng ating bansa. Pero alam nyo, meron din naman pong magandang nangyayari dito. At least, nakikita natin mulat ang tao. Ang problema, ang tagal mamulat ng tao. No? Lubog na siya, sa katutulog, saka pa lang magigising pagbangungot na. Ano? Andyan na, lubog na ako. Lubog na ang Pilipinas sa utang. Diba? Saka pa lang mabubuhay at matatauhan ng mga tao sa atin. Right? So, siguro mayroon din pong magandang nangyayari, pero sana naman, aga-agahan at ang mga tao, mga Pilipino ay laging maging mulat ang mata. No? Huwag matulog. Laging mulat ang mata sa mga nangyayari sa ating bansa. Alright? So itong pangyayari na ito, itong flood control project exam, mga scams na to. Ano? Hanggang saan ang makakarating ang investigasyon nito? May mananagot ba? May makukulong? Sisimula na pong makulong, ano? Ito pong si Bryce Hernandez ay inilipat na sa Pasay City Jail. Ano? Dahil nagrereklamo ang Senado, dahil yan daw po ang sabi ng Senado, ito ay nakakulong sa amin, hiniram nyo lang, tapos hindi na ibinalik. Hindi na daw ibinalik ng mga congressman. Kasi humingi ng proteksyon itong si Bryce Hernandez dahil sa pagsasalita ng dalawang senador na sabi ay kasama sa scam na to, no? Sa flood projects na to, sa mga corrupt. And ito na nga si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. So, nagkasundo na lang na dalhin sa either ayaw magpakulong sa House of Representatives, ayaw magpakulong sa Senado, nagkasundo sila sa Pasay City Jail. Okay, ayun. Palagay ko, naandun na ngayon yun. Okay, so nagsimula na ang kulungan. So nagsimula na, nakikita natin na ang kulungan ay simula dito sa bababa. Dito lang sa baba. Ano? Yung mga kontraktor, umamin na itong si mga Diskaya at gustong pumasok na state witness. Teka muna. Itong pag-amin ng state witness, hindi porke nagsalita ka, ay ikaw ay state witness na. Ang state witness po ay dinedetermina kung makakapasok as state witness, hindi ng kung sinong abogado, kung hindi ng husgado. Ano? Hindi rin po ng Senado, hindi rin po ng House of Representatives. At lalong-lalo, hindi ng taong nagsasalita. So, hindi porke nagsalita ka na ay ikay magiging state witness. Hindi po ganun yun. Ano? Marami pong qualification yun. Kailangan pong pumasok ang nag-a-apply ng state witness doon sa mga kwalifikasyon. No? So, sa pag-amin ng mga Diskaya, obviously, yan ay magiging plunder. Maliwanag na maliwanag po. More than 50 million. So, mga kontraktor, hindi ko sinasabing na wala silang ginawa. Umamin man sila, kasalanan nila yan. They have to take the consequences of kung ang pag-amin nila. Ano? Kontraktor, yung pang DPWH. Papaano ang mga pinagmulan ng baha? Ang ibig ko sabihin, sino? Yang mga politiko na yan na nagbigay ng budget at nag-propose ng budget na yan.
ng mga coast project na yan po ang nagsimula ng lahat. Dahil kung wala yung budget na yan, hindi mangyayari itong scam na to. Ano? So, it's either and or yan pong mga senador at mga congressman. Hintayin natin, ano, hanggang ngayon, kanya-kanya silang iwas at sangga. So, tingnan natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.